We thank you, God, for this morning. Salamat for allowing us to resume sa morning devotional. Lord, it is by your grace, Ginoo, nga kapadayon mi ani, because without you, we are nothing. Help us to understand your word, Holy Spirit. Have your way. I ask for your anointing, Lord. In Jesus' name, amen. Okay, good morning. We are now in 2 Corinthians. So, kining 2 Corinthians, walay other book sa New Testament no na mag-reveal sa inner life ni Paul. So kining 2 Corinthians mo ni mo reveal sa inner life ni Paul. And kining letter ni Paul sa Corinthians was made para ma-defend ang integrity ni Paul and his apostleship towards the people sa Corinth. No, dili siya bothered about honor, nganong i-depend niya ang iyang pagka-apostle and integrity. Wala siya na bother sa iyang honor. But no, wala man ko'y written word before sa Bible para sa ani karon ba nga naay written word sa New Testament, wala pa man nasulat. So kini kailangan niya isulat, no? And it is important na ng mga people sa Corinth ma-recognize siya, even to us. Ma-recognize si Paul, pinagian niyang writing nga ang authority niya is gikan sa Ginoo as he write this one. That's why this is the reason why he writes these letters, to defend his apostleship, calling, integrity, and as a servant of God. No, that's why kailangan masabtan nato ni as we go through this letter sa 2 Corinthians. No, nga kini ay letter ni Paul is to the Corinthians, sa 2 Corinthians is to defend his apostleship, integrity, and his calling. No, and of course, no, ma-reveal unsa pang inner life ni Paul. So, then makita niyo dire, he always begin with his title na gihatag sa iya, Paul, an Apostle of Christ. So, makita ninyo, Paul, an Apostle of Christ Jesus, by the will of God. And Timothy, our brother, to the church of God, which is at Corinth, with all the saints who are throughout Achaia. Yan ay siya. Paul, an Apostle of Christ. Now, Paul as an Apostle of Christ. Gisulti niya ni to authenticate his authority behind this letter. Na he was not writing with an ordinary believer, but he was one authorized by the Holy Spirit and one who was commissioned to write what was written today as the word of God. No, gi-authorize ni siya sa Holy Spirit nga mo write. He's an apostle, he was commissioned by God to write this letter. And nahimo siyang word ni God today, no, sa New Testament. Then yan by the will of God, and Timothy our brother. So makita ninyo si Paul, he was careful and humble na i-include niya si Timothy. Kung kinsa ang iya ba, no? Humble enough siya nga i-acknowledge niya kinsa yang partner ani sa ministry. And yang to the church of God which is at Corinth. So gi-recognize po, he recognized the fact that he was part of the body of Christ. No, mo ni si Paul, and not an independent nga ministry. So makita ninyo na same to us, no, na we must recognize this today. Kay daghan kay mga Kristiyano karon or mga elders, no, especially katong mga banggiitan o unsa ba ni siya, they do not recognize that they are not part of the body, especially kung naa sila yung mga own nga revelation, kitaray gyatagan na ning revelation, dili na sila makig-connect ba sa other churches. They are not part of the body of Christ, which is dili na siya gina-emphasize din ni Paul. Gina-emphasize niya nga part sa body, dili siya independent nga part sa body ni Christ.
So wala yung gitawag ni Lord. No, God has not called us anyone to be independent in the ministry or outside of the body of Christ. We must value others. No, kailangan nato i-acknowledge ang uban ba. Nga, for example, kung kana nga church ang ilahang strength is gift of healing, and then i-acknowledge nimo nga part sila sa body. Kung ang kana nga church is no grabe sila sa discipleship or sa pag-win souls and make disciples, i-acknowledge nimo. Dili pwede nga kung ikaw na kay revelation, ikaw radyo dili na ka mo-connect sa Lion Church. Dili na siya plan ni Lord for us. No, so iyang na to the church of God which is at Corinth. No. So kung tanawon nimo, ang church din is a local church at Corinth. Wala di such thing as the whole church in Asia Minor. Wala niya gingon diha nga that would be the churches. So pasabot nga no, ang denominationalism dili jud nimo makit-an sa New Testament. Mao na nga, and the one in Corinth is the Church of God in Corinth. So kani wala joy kuano, mao na nga dili ta denominational. Each church, a local church, is an independent church no nga nadyo'y message pud si Lord sa ilaha. Dili nato pwede para sa tuwa. Naatay church sa Samal, naatay church sa Sumima, Mangani, na church sa Nabunturan, Digos, Malita. Dili pwede nga mahimo tang denominational church ba. Pasabot nga ang main ang mo control tanan sa ilaha. No, nice certain message si Lord. Mo na gina-encourage nako ang mga pastors from other churches, na local church sa Mangani, like for example sa Mangani, nga mag-seek mo word para diha pod sa inyo nga pay naamang ko'y word si Lord diha sa inyo ang mga kauban kay lain-lain man ko gina-go through pod nato. So but if the Lord allows you na i-share po ninyo ang mga word nga na-share nato diri, why not? Pero dili ta mo pwede nga kontrolon ta mo diha sa inyong pamalakad sa mga ani kay naman ang Holy Spirit sa inyo nga. So again si Lord sa denominational church. But si Lord gusto siya nga non-denominational. Mabitaw nga na 7 churches sa Book of Revelation kay again si Lord sa denominational nga church. Okay? So klaro ba akong tingog, no? Then iyang gingon diri, grace to you and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Bantayan ninyo kining a word sa New Testament, sa New Covenant, no? Grace to you. So, always ni ginagamit ang grace. Nga naman, ang grace manggod ang mag-lead sa people para ma-receive nila ang forgiveness sa sins and freedom from sin's power. Diba niyon sa Bible, sin has no dominion over you. So mo ni ginagamit permanente ni Paul, gina-emphasize ni Paul nga grace, no? Na ang grasya ni Lord nga mag-lead sa imo para mangayo kag pasaylo sa imo sala, at the same time na ay tabang ang Ginoo, na ay strength si Lord para dili na ka magpadayon sa sala. Mao na ginaingon ni Paul, grace. Tapos unsa ba isang niya? Peace. Unsa maning peace? Grace and peace, grace nga mag-lead sa imo nga mga ipagpasaylo and pasaylo kasi mo sala, at the same time grace nga gikan sa Ginoo nga matabangan ka nga di na ka magpadayon sa sala or sin has no dominion over you, and peace pinaagi sa imong relationship sa Ginoo is yang peace niya na siya, no, kani siya nga inner peace that comes as a result, no, of a clear conscience and good relationship with God through Jesus Christ our Lord, and that peace in our relationship with one another in the church. So madawat nimo kini nga peace pinaagi sa imong relationship sa imong Ginoo, sa tuang Ginoo, and kana nga peace ma-receive pud nimo pinaagi pod sa atong relationship sa matag usa, no, in Christ Jesus our Lord. Mas maging at peace ka sa Ginoo, at the same time at peace pud ka sa matag usa. Mo na bitaw nga kung ikaw na born again ka, na naka-relationship sa Ginoo, of course magkaroon ka og peace, maborn again kag tinuod, magkaroon ka og kanang grace from God nga dili na ka magpadayon sa sin, and mahimong at peace imong panag-uban sa imong asawa together with your fellow believers. Maat peace ka. Mao jud na ang
always na-emphasize ni Paul, grace and peace. Okay? Result sa imo ang relationship with Christ, magkaroon kag kalinaw. Napa mo diha? Then, yan na siya diha. Grace and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. So, kung tanawon ninyo, no, si God is the Father of Jesus Christ. Mayroon siya, from God our Father and the Lord Jesus Christ. No? Siya ang author sa grace and peace. Si God our Father and si Jesus Christ, siya ang author sa peace. Then kung tanawon niyo diri, from God our Father, yang ingon diha. So si God is our Father here in verse 12 ay verse 2. Pero dili na pud sa verse 3, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ. So there is a verse 12, verse 2, si God is our Father. Then sa verse 3, yang ingon diha, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ. Pagiging God. Parang ano man, so that he can be our elder brother. Si Jesus Christ ang panganay nato karon nga igsuon. Kaya nga naman, nahimo namang Father si Jesus Christ. Nakuha na to. So, he is now our elder brother, nahimo siyang na-empty niya ang iyang pagkaginoo, he became equal to us so that he can be an elder brother to us. Grabe no, amazing kay si Lord. No, na-restore ang atong pagkaanak in Christ Jesus. Nagpakatawo siya, nahimo siyang equal to us para siya ang mahimo natong panganay nga igsuon, si Jesus Christ. No? Then, yan na siya the Father, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercy. Ang ato ang Ginoo is a Father of mercy and a Father of comfort. Oh. So, kung muduol jud ka sa Ginoo, mga naadyo siya mercy, naadyo siya kaluoy sa atua. He is a God of mercy. At the same time, He is a God of comfort. Kung sa may fort, strength. Diba? Ang strength of a nation kay nasa fort. Fort del Pilar, Fort Santiago, Fort Bonifacio. Nadiya ang mga sundalo ang strength sa nation. So, si Father daw nato, Father God is the source of all strength. Mantayan ninyo, gi-emphasize ni God, ni Paul diri, nga si Father God is a God of all mercy and strength. So nga naman dyan diri gina-emphasize niya nga si God is a God of all strength. Nga naman, niya na siya diri, in verse 4, who comfort us in all our affliction so that we will be able to comfort those who are in any afflictions with the comfort which we ourselves are comforted by God. So, kinsa man ni strength sa tuwa, nanghatag og strength sa tuwa, it is God. Nganong asa ta niya i-comfort, hatagan og strength. Hatagan ta niya og strength during our problems or afflictions. Ngano man nga He will strengthen us in all our difficulties and trials para unsa man na nga i-comfort ta ni Lord. Para unsa man na nga i-strengthen ta ni Lord. Para kita pod makahatag og strength or comfort sa mga tao nga nangailangan. So same nga strength nga nadawat nato sa Ginoo, same pod na strength nga ihatag nimo sa uban. That's why God desires us nga mag-overcome sa mga problems sa tuang kinabuhi para kanang strength nga gihatag niya sa imuha, effective pud ka nga mohatag og strength sa uban. He wants us to be an overcomer. Gusto ni God nga mahimutang overcomer. Wala ta niya, dili niya gusto nga maka-escape ka og problem. Mo na magtingala mo, nganong daghan naman noong problema, Lord, nga naa ako sa imuha. Ngano man, i-allow ni Lord nga daghan kay kag problema, kay gina-prepare ka ni Lord,
kay daghang tao ipaduol sa imuha para kanang imuhang strength nga na-receive, you will become effective in comforting others. Mo ipasabot ni Paul ani din sa verse 4. Nasabtan ninyo? Kaway-kaway sa mga problemado diha. Isa na ko ana no nga mga problemado. Ngano man the Lord dili di ay gusto ni Lord nga maka-escape mo og problem. Problem sa iyong finances, problem sa iyong health, problem sa iyong family, problem sa imong sarili. Gialaw di ay na ni Lord nga mo go through ka ana para ang strength daw, ang comfort nga nadawat nimo during the time of testing and trials, you will become effective in giving that comfort sa others. Mao bitaw na nga i-allow ni Lord karon, pres ana, nakaagi mo og kanang mga mga drugs, ana, ngano man gihatagan ka og strength ni Lord nga ma-overcome nimo ang drugs. Kay daghan di ay tao pud ipaduol ni Lord sa imo nga mga addict pud. Nganong gialaw ni Lord nga bag-uhon ka karon sa imuhang batasan. Like for example, init kag ulo sa manako. Ngano man daghan di ay initon og ulo pud nga interest ni Lord sa kuha, sama ani ni Arnel. No? So effective ko nga mo comfort kay Arnel kay ngano man giagian man ako ni og hatagan ko ni Lord i-overcome unsaon nga dili nako mabound sa akong anger, anak. So tanan nimong giagian karon nganong gihatagan ka ni Lord og kanang strength or comfort nga ma-overcome nimo ang last. Kay ngano man nay mga lustful pod nga people nga ihatag ni Lord sa imuha nga matabangan nimo nga maka-overcome pod og last. Kay ngano man same comfort or same strength na gihatag ni Lord sa imuha karon nga naka-overcome ka anang last, same pod na nga ihatag ni Lord sa imuha to help other people. Amen? So dili ka mag-pray nga Lord, help me nga ma-escape na ko ning problem. Nakuha ninyo? Dili ka mo pray nga, Lord, tabangi ko nga malikayan na ko ning problema. No, na purpose si Lord. Nganong gihatagan ka na nga problem. Sample na, kay problem si mong family. Nganong Lord, dugay-dugay na lagi ni nga family problem na ako, Lord. Kay ano man, ginakuan ka ni Lord, ginatagan ka niya og kanang opportunity karon nga dawaton nimo ka nga strength niya para effective ka sa mga people nga naay problem with family. Even sa health, like sa ako karon, grabe go through me og kanang mga testing sa among health. Pero grabe kay si Lord, no? Same strength karon nga gihatag niya sa amo. Maupod nga maka-minister na ako. I started to minister last night about sa health, ano man. Ma-amaze man jud ko sa mga testimony gihimo ni Lord sa kuha. How He strengthened me nga, no, kanang usay almost give up na mga ana, baka nang mo give up na ka mga ana, pero I just trust the Lord, and same strength karon nga gihatag niya sa kuha nga naka-overcome ko. I really kanang admire it, and nahatag na ako sa uban. And magtingala ka nga effective na kakaron to minister. Why? Because of the strength ka nadawat nimo, mahatag nimo sa uban. No, that's why God desires us to overcome in the midst of trials and not to escape the trials. Amen. He wants us to become an overcomer. He wants us to go through so that we can be effective in comforting others. No? We cannot comfort others, or we cannot comfort or strengthen others unless we face trials. Tinuod. Muingon jud mo nga, grabe kayo si Lord. Grabe kay siya mo tabang. Wa gani ka kaagi og tabang sa Ginoo kay wa makakaagi problema. How will you tell others? Sige daw. Iyon sa man nimo pagkabalo nga maayo kayo ang Ginoo nga mo provide nga wala ka ni go through sa financial struggles. How can you tell other people nga grabe kayo si Lord, siya ang nagpakalma sa kuha, dili na ko init og ulo, nga wala pud kaniagig init og ulo. How can you tell others nga grabe si Lord, makaset free ni siya sa drugs, nga ikaw mismo wala man pud ka nakaagi og drugs pod.
Mga anak. How can you say nga, grabe kay si Lord, mo restore jud siya anak, nga ikaw mismo wala ka niagig badlungon nga anak. Di ba? Nga anak, maagian jud nato ni tanang mga problema para makaingon jud ka nga buhi ang comfort ni Lord. Buhi ang strength ni Lord. Makaingon jud ka bang? No? That's why, no, we can pass, no, to others, other people, kanang mga strength na gihatag ni Lord. This is how God prepares His servant. Wala niya gi-prepare ang iyang servant sa knowledge lang. Paminawon niyo niya para makasabot mo. Wala niya gi-explain diri ni Paul nga grabe ang gitudlo sa kuha ni Gamaliel. Kay si Paul manggo, scholar siya ni Gamaliel. Wala gani niya gibanggit din ang gitudlo ni Gamaliel sa New Testament. Unsa man ang ginatudlo ni Paul diri? Ang mga affliction and trials nga giagian ni Paul and ang mga comfort and strength nga giagian ni Paul, mao yang gina-share. That's why kani jud di ay ang preparation sa servant sa Ginoo, iagi mo daghang problema. Mao na nasabtan ninyo nga pagka born again ninyo karon, daghan kay mo problema. Nga naman, i-prepare di ay ka kay dili ni madalag teaching ra. Naba mo diha? Gina-prepare ni Lord ang inner life sa iyang mga disciple para mahimo kang effective sa ministry. Kailangan revealing man gud ni sa inner life, dili sa imong knowledge. Dili ka nang revealing sa knowledge, revealing sa imong inner life. No? Mo na nga this is the secret of true spiritual ministry. Overcoming trials and afflictions is the true secret and effective ministry. Amen? No? Mao ni ang pinaka sikreto sa effective nga ministry. Overcoming trials and afflictions sa atong kinabuhi. Dili ka nang mo explain lang ta sa atong knowledge. Not head knowledge. Mao gani nga giingon sa Bible, di ba? John 6:63. The words I speak to you are full of the spirit and life. Life. Wala niya gingon diya, the word I speak to you are full of knowledge. Dapat kinabuhi nimo ang imuhang ma-impart sa ilahang nga gibag-o sa Ginoo. Nga gitabangan sa Ginoo. Unsa may ma-impart nimo nga life? Mo gani nga kung pa-shareon mo sa RW or pa-shareon mo, dili mi basta-basta magpa-share sa inyo og kanang healing the heart kung wala ninyo gikinabuhi. Mao na yang gingon dia, the word I speak to you is life, spirit and life niya na siya diya. Kailangan ikaw mismo naka-experience ka ani. Mabitaw panawagon mo anak ko. Ikaw, May, pag share ka about kanang tawag ani kaning things that bind. Kay nga naman ikaw daghan makagigo through pero ga-overcome ka ba sa nga gabayn sa imong mind? Makita man namo pod. Ang gilalid pod sa Ginoo nga kining bayhana o kaning tawhana, ga-overcome ni siya. Naa ni siya comfort nako. Ana, dili nga maayo ka mo storya, may eloquent kay ka mo speak, pero wala ang life. Di na mao. Ano magpa-share man pud ta kila Sarina about image. Ngano man naka-overcome man pud siya sa iyahang depression or low self-esteem. Anak. So I believe daghan na ni ma-share si Arnel kay ngano man daghan naman siya og kanang na-overcome. Excited po ka ni kay Amor. Kaya I believe kay daghan po din siya na overcome ngano man. Mao na iyang ma-impart ang iyang life. Ako ninyo, wala mi gatan-aw sa inyo adiri maayo mo share. Ang amo ang ginatan-aw dinhi is ang life ninyo nga gibag-o sa Ginoo. Gihatagan og strength ni Lord. Mao nay ma-impart ninyo. Ngano man mao daw ni ang secret sa successful nga ministry. Naka-overcome. Amen. Mao gani nga dili pwede ibutang sa elder sa church kaning mga bag-o. Ngano man wala pa man ika-overcome in tawon. Mo attend lang gani sa meeting di pa ka-overcome sa ulan.
mo di gani ka overcome sa ulan, Ulan. tapos ibutang na nimo sa elder. Oh. Pastor, ulan na diha. Kabalo na gud ko mananghid na nga di mo appeal og meeting. Yan na ba una-unahan pa ta og ulan. Ulan lang di gani ka overcome nya elder pa ka. Mo na nga dili basta-basta ang mahimong elder. Kailangan ka nag-overcome. Privilege na nimo gipili ka sa Ginoo. Mo na yang yun dia, the word has spoken to you. They are full of the Spirit and life. Mo na nga si Jesus Christ wala siya nag-speak intellectual theory. They are full of life and spirit. Amen? Congratulations sa inyo ha. Daghanang nabag-o sa inyo ha. Adlaw-adlaw ginabag-o ta. Karon excited ko unsa na pud imong i-overcome. Ako pod excited ko unsa na pud natong i-overcome. Unsa maka-overcome ka sa imong temper? Lahi na pud i-overcome nimo nya. Kaya ako no. Daghan kay tag i-overcome every day. Kaya siguro pag human nato sa morning devotional, na napugay overcome imong bana or imong asawa. Ano yun na, imong anak. Every day, grabe yun day kayo. In verse 5, for just as the suffering of Christ are ours in abundance, so also our comfort is abundant through Christ. So man yung ginasasabot ni Paul. Just as the suffering of Christ are ours in abundance, nga wala man ikasuffer si Paul physically. Actually, wala man gisuffer ni Paul what I mean is, wala nagsuffer si Paul physically like what Jesus suffered on the 24 hours sa iyang life din sa kalibutan, si Jesus Christ. Wala man rin nalansang si Paul. No? Pero, ang ginaingon din nga suffering ni Paul like Christ is grabe ang iyang rejection, grabe ang iyang pagbit pud sa iyaha, grabe ang iyang feel siya injustice, no? Makita ninyo nga grabe pud ang misunderstanding kay Paul. Mao na yung ginaingon niya. Just as suffering of Christ are ours in abundance. Experience po na ako ang suffering ni Jesus Christ. Maybe sa tuwa, wala man ta ka-suffer karon ilansang sa cross, pero grabe po ang mocking nato. No, ginamakta sa atong mga relatives, ginainsulto po ta sa atong mga ginikanan, ang uban, mga anak na natin minsulto sa toa. So, yan na siya. Maupod niya akong nadawat ang mga suffering ni Jesus Christ. Yan na siya dito. Gi-reject po si Jesus Christ, gi-despise siya. So, Jesus Christ experienced a lot of suffering. Nga naman, para makover niya ang world. See? Dako ang suffering ni Jesus Christ, kay dako man iyang i-cover. Same pod karon sa kay Paul. Dako pod ang suffering ni Paul, kay dako man iyang i-cover. So paminaw mo karon. That's why kung ikaw karon na minaw, dako ang imong suffering, sa ato pa dako nga mga group of people ang imong i-cover. Dako nga group of people ang imong i-cover ngano man. Just as we suffer like Christ in abundance, na siya, same po daw nga strength nga gihatag sa iyaha, sa amahan, same po nga strength gihatag kay Paul, and same po na nga strength karon or comfort nga ihatag sa atua para maka-cover sa multitudes of people nga interest ni Lord sa atua. Kuyawa, no? Bantog ra di ay daghan kay may gipang-agian nga problema before minahimong pastor ninyo. Nga naman, imagine nimo, lahi mo mga problema, mga to sa balay, or dili lang sa balay, lahi yung mga batasan. So, tanan ninyo gipang-agian, uwag, drugs, init ulo, kwarta nga problema, pamilya, problema sa pamilya, problema sa health, gipaagi sa amuha ni Lord, para kana nga abundance nga nadawat namo gikan sa Ginoo. Same pod nga strength karon ang mahatag namo sa inyo ha. Mo na dili mi ninyo may makita nga mo give up ni sa inyo ha. Ngano man kay nakadawat man mi ana nga strength. Katong time nga init kay kog ulo, labi kay kog ulo, nya nakadawat man kog strength gikan sa Ginoo. Kung init og ulo si Arnel, init og ulo si Cariloid sa kuha,
makahatag ko sa ilang pasensya ug strength nganuman because I have received it abundantly from Christ. So masabtan na ninyo karon ngano usay mag-away mo sa imong asawa, mag-away mo sa imong mga anak, nganuman kay dako-dako di ay inyo ang i-cover. Kay kung wala mo makadawat unsaon pagsulbad sa problema sa imong bana, so pagsulbad sa problema sa imong asawa, unsa man pud imong mahatag karon be kung intrasan mo og mga badlungon pud nga mga couple. Oh. So makita ninyo katong mga naka-overcome, hinay-hinay ginaintrasan ni Lord og mga couple nga mga badlungon pud. Oh, kana kamo nga mga palaway kayo, kanang mga palaway nga mga mag-asawa, kanang sigig away. Pag naka-overcome na kana, magtingala ka, hatagan na ka ni Lord o kanang mga badlungon nga mga mag-asawa. Ngano man, mas gahi man akong asawa ani niya na nabag-o gani sa Ginoo. So, yo abundant nga nadawat nimo, mao pod imong matag dito sa ilaha. Amen. Excited ko ani mga bisyoso karon. Pero karon, no? Ngano ni agi man pug bisyo-bisyo. Oh, makapasensya man. Napasensyahan gani ko sa Ginoo, di ta mo mapasensyahan. Oh. Di nakahatag ko karon og strength. Moabot po nagpanahon ana, hatagan pud ka sa Ginoo kanang bisyoso pud ba para makaingon jud ka nga Lord, ikaw na jud mo baguan niya. Lord, kanang imong gihatag sa kuha nga freedom ani nga bisyo, mao po ihatag nimo sa iya. Nagtuo ko Lord nga bag-on jud nimo ni. So dili ka mo give up. Kuha ninyo? Kanang mga uwagan po dila nga kuhan. Nganong grabe yung pag-overcome niyo sa uwag po. Hatagan po ka nag mga uwagon po. Nga mga kuhan, no? Na-adyo purpose na nan. Maybe ka nang naiplan. Napoy-plan si Lord sa itong mga single karon dili. Nga wala pa nag-minyo ni sila. Nga man para hatagan kagdagang single pod. Para kabalo po ka mo overcome. Tuduan mo sila mo sa pag-overcome sa uwag. Amen? Naba mo diya? No? So, niya na si Dre. For just as the sufferings of Christ are ours in abundance, so also our comfort in abundance through Christ. So, dili lang physical nga suffering ang gi-go through ni Paul, but ang suffering nga gi-go through ni Christ before siya nalansang. Same po na nga suffering, abundantly ang madawat nimo. Mo na nga naa kay dapat i-overcome karon. Ayaw lang jud ka give up. Amen? Kitintal pampod si Jesus Christ in all forms but na-overcome niya. Same pod. Forerunner man nato si Jesus Christ. Next, kita. Ang mga disciple. Tapos, naman tayo model nga si Jesus Christ na overcome niya. Same strength nga gihatag sa Ginoo sa iya. Same pod nga strength ang gihatag karon sa ato. So the larger our suffering, the larger our ministry. Congratulations sa inyo karon. No? Sa mga pinakadaghan og problema, pinakadaghan pog tao ang mga entrust ni Lord sa imuha. Imagine nimo, daghan kay suffering si Jesus Christ, kita tanan na lukop sa iyang suffering para kita pod maka-overcome. Nya kung maka-overcome ka, gamitan na kanang imong pag-overcome didto pod sa mga people nga i-connect ni Lord sa imuha. Amen? So, niya na siya dire. Not only suffering, but also comfort. So, si Jesus Christ, nakadawat siya og suffering, pero napod siya comfort nga gikan samahan. Si Paul, nakadawat og suffering, pero napoy comfort nga nadawat niya kang Kristo. Same po sa tuwa karon, naman kay mga problema i-go through karon, same pod nga comfort madawat nimo kang Kristo. Kabalo ba mo? Anino? Makita ninyo ang suffering sa mga disciple. Minaw mo Katong time nga nag-obey sila kang Kristo, nga niana siya, adto mo sa pikas bahin. Sakay mo aning bangka. Niana si Jesus Christ sa mga disciple. Unsa man ang resulta sa pag-obey nila kang Christ? Naka-experience sila suffering, storm dito sa tunga-tunga sa dagat, tama? Muna nga ang reason karon nganong naa kay suffering kay tungod kay nag-obey ka sa Ginoo. Praise God, no? Na born again na mo, nag-obey mo ka sa Ginoo, adaghan kay mo problema ron. Pero kung wala sila nag-obey sa Ginoo,
nagpundo lang sila sa daplin sa dagat, dili ta dito uy kay naa man ay. Di ba? Kung nag-disobey sila sa Ginoo, magtingala mo, wala sila kaagig sa piring. Naba mo diya? Oh, nganong karon ba nag-obey kay Lord, daghan na noong kag problema. Oh, kita nimo? Hala, ang uban ba? Because ang mga walay problema is katong mga nag-disobey. Katong mga daghang problema, katong nag-obey sa Ginoo. Nganuman, gamitonon manggod ka ni Lord nga taba nga paagion kaniyang problema para kana nga tabang nga gihatag niya sa imuha magamit nimo sa ubang tao. Amen? Namo mo diha? No? So, those who are faithful experience that storm. Oh. Katong mga faithful, sige, sakay taning bangka, obey ta sa Ginoo. Hulo! Ano malunod naman to ni? Kano makaingon ka ba? Hala Lord! Wala ko'y pamasahe! Hala Lord! Saon ako na akong bana? Unsaon na ako na akong asawa? Oh, kalma lang nak. Oh, sagi. Unsa katanawon ninyo. But katong mga nag-obey, in the middle of that storm, you will find stillness in Christ. Wow. Kuha ninyo. In the middle of the storm, you will find stillness in Christ. Katong mga nag-obey, nisakay sila sa boat, dito sa middle sa storm, nakita nila ang stillness sa Ginoo. Mo na nga, katong mga wala gadis, katong naga-disobey sa Ginoo, dili nila makita ang stillness sa Ginoo, dili nila makita ang tabang sa Ginoo sa ilang life. Ngano man, katulang man ang nag-obey sa Ginoo nga nakaagig storm, mora na ang ma-find nila ang stillness sa Ginoo. Amen? Kinsa may naka-witness nga gipakalma ni Lord ang storm sa dagat. Katong mga nag-obey nga mga disciple. Oh. Kinsa man karon be nga makatestify be nga grabe jud ka maayo ang Ginoo. Buhi jud ang Ginoo sa life ni Amor. Kinsa maka-witness ana? Si July. Oh, nga nag-obey. Si July may una nag-obey ang iyang asawa. Grabe jud Lord bagi gipakalma jud nimo Lord ang baba sa kuang bana. Gipaundang jud nimo Lord ang aso sa iyang ilong Lord. Oh. Gipaundang jud nimo Lord ang aso sa iyang baba. Ikaw jud nagpakalma Lord sa storm sa iyang baba. Okay, sa may maka-witness karon be nga naa si Lord sa na-stillness si Lord sa storm kay Arnel. Si Roslyn. Oh. 'Di ba? Makita ninyo ba nga katong mga obedient sa Ginoo, they will find stillness in the middle of the storm. Amen? That's why kung nag-obey ka sa Ginoo, makita nimo ang kamot sa Ginoo mo help sa imo. Naba mo diya? Like sa mo, makita na mo ang stillness ni Lord kung naanami sa middle sa among mga problem. Like, for example, sa mo ang anak, si Aniel, grabe kay na kanang murag imposible na jud kay maayo ba. But makita na mo ang Ginoo ba mo kalma jud sa amo. Kita na mo ayuhon niya si Aniel. Makita na mo miracle jud kaayo. Even ka ng mga nanay mga x-ray. Nanga siya pneumonia. Pero makita di mo ba si Lord, grabe kay mo restore. Even sa ako ang health, no? Katong after sa fasting, nagpakuan ko. Na normal man ako mga BP. Pero ang problem, taas kay ko SGPT, uric, SGOT. Kagahapon, nagpa-check up misa akong mama. Isabayan na ako siya. Na-propel lang ko. Ay, kagahapon, or the other day, nagpa-check up misa akong mama. And nagpa-laboratory ko balik. Grabe nga storm to sa akong life. Kay ginadisiplina ko ni Lord pa. Kay una nahimo na akong Ginoo ang food. Una nahimo na akong kanang unhealthy na kayo akong lifestyle, wala ko exercise. Kabalo ba mo? I trusted the Lord. I asked the Lord, Lord, help me. Sorry kaayo, Lord, kung undiscipline mo ko sa akong kaon. Nahimo na akong Diyos ang pagkaon Ginoo. Especially kaning rice, especially kaning humba.
Pagtiil gani sa baboy, mura na ako Ginoo. Halos maputol na dayon imong pag-ampo kung makakita na kaog ka ng kanang humba, paspasan na nimo ang ampo nimo kung makakita na kagtiil sa baboy diya. Grabe na himo na namong Ginoo ba? Kabalo ba ka? Grabe jud kaayo ang ako ang sinulsol sa Ginoo. Lord, sorry kaayo apil akong asawa. Sorry jud mi taas pod ang sugar sa akong asawa. Nya nagpasting mi ha. So naa jud disiplina si Lord. And naa jud storm nga mo giagian. Grabe ang storm. Mao to, Lord, sorry kaayo Lord. Sorry jud kaayo, forgive us aning netabo ating among pagpataka lang. So gidisiplina mi ni Lord. Nag-exercise mi every day. Then nagdisiplina mi sa kaon, vegetables, wala na mi sa kanang oily foods, and puro na mi ka ng mga vegetables, crops, ana. Then makita ni the other day nagpa-laboratory ko, nibalik sa normal lang ako ang uric, nibalik sa normal akong SGOT, mubu pa jud kaayo kasi mubu na jud kayo ang SGOT, ninaog po daw ako SGPT but nigawas lang siya gamay sa above normal kaning SGPT. But Lord, anak ko, padayon ko ani, thank you kaayo sa imong help. Nga gidisiplina ko nimo. Salamat kaayo. So karon, na may nagpa-minister kagabi sa iyang health, naka-minister na ko, nakahatag na ko strength sa iyang anuman, nakadawat na mo strength in the middle of our storm. Amen? Now, same po sa inyo ha. Ayaw ninyo baliwalaon ang mga problema giabot sa inyo ha. Oh. Lord, kabalo ko, na ako ani in the middle of the storm, but in the middle of this storm, I can find stillness nimo. Naayod ka mo tabang sa kuha. Amen? So, when we face the storm, kung natay mga nadawat nga mga problema, do not ask God, no? Ngano gi-experience na ako ni? Do not pray also for an escape. Lord, tabangi mi nga maka-ikyas mi ani nga problema. But our prayer must be, Lord, help me to become an overcomer of this storm. Kung naka-storm sa imong health, help me, Lord, nga ma-overcome na ako ni ang storm sa akong health. Okay? Verse 6. But if we are afflicted, it is for your comfort and salvation. Oh. So that's why it is good. It is for your good. No, it is for our good that I face such suffering. Kaya ang dia, it is for your comfort and salvation. Kung naatay problema. Or if we are comforted, it is for your comfort. Yan na siya dira. Which is effective in patient enduring of the same sufferings which we also suffer. Muna nga para maging effective ta to have the strength and boldness if you have such suffering. How can I tell you that be strong in affliction if I haven't faced those affliction? Dili jud ka makaingon nga be strong. Padayon lang. Nya ikaw? Sige daw, bay. How can Arnel will tell others nga padayon lang, undangin na siya. Mag-trust ka sa Ginoo. Padayon ka sa imuhang paglakaw. Padayon ka sa imuhang pag-follow and obey sa Ginoo. Nga si Arnel, wala siya nag-follow and obey sa Ginoo. Nga ma-overcome na niya ang iyang bisyo. So, ang pinaka-effective mo minister karon sa mga bisyoso is si Arnel. Then, effective po ko mo minister sa mga initog ulo. Then sunod po na si Arnel na. Mga yana ba? Initog ulo, later on, ma-overcome na niya, hinay-hinay, siya na po ang effective nga mo minister sa mga initog ulo. And yang gingon diri verse 7, and our hope for you is firmly grounded, knowing that as you are sharers of our sufferings, so also you are sharers of our comfort. Ang akong hope sa inyo is firm niya na siya. That as we suffer and have strength, you also have strength when you face trials. Mao ni ang ako ang hope and confidence sa inyo ha. As I have suffer and have strength
kamo pod you suffer and you have strength pod. Dili pwede nga puro ra mo suffering, wala mo strength gikan sa Ginoo. Ngano man, mao ni akong assurance na si Paul. Nag-suffer ko, gitabangan ko sa Ginoo, kamo pod napoy suffering, napod mo strength. So wala gyud tay excuse ani, wala tay ligtas ani kung ikaw tinuod ka nga servant sa Ginoo, tinuod ka nga disciple sa Ginoo, naamoy suffering, napod mo strength. Same pod kay Paul, mao ni akong hope sa inyo naamoy suffering pero naapod mo strength. In verse 8, for we do not want you to be unaware, brethren, as our affliction which came to us in Asia, that we were burdened excessively. Grabe daw ang kayong giagian ni Paul. We are burdened excessively. Nanan siya nga, ang amuang experience is far beyond, no? Ang amuang gina-expect na experience namo. Nga na si Paul. Ang amuang experience niya na siya. Wala niya katanawon niya dire ang gi-share ni Paul dire, wala ang ako ang experience sa pag-create og miracle, wala niya giingon. Ang giingon niya dire, our experience sa affliction. Grabe namong problema. Mo na nga ang iyang gina-share, ang iyang problema nga gihatabangan o gitabangan sila sa Ginoo nga ma-overcome. Mo na iyang gina-share. Kita ninyo? Beyond our strength, so that we despaired even of life niya na siya, that we are burdened excessively beyond our strength. O kung tanawan nimo nga they are crushed far beyond what they can endure. Grabe no? Halos na malugmok na si Paul, halos mamatay na siya sa iyang mga experience. Nakagiba mo ana? Nga halos hapit na ka mamatay sa iyong experience. Ako nakagi ko ana. Kana ganing like kana ko lang mamatay na siguro ko ani nga ko ang gi-go through Lord sa akong health. Ano ko ba? Kay kung mutanaw pod ka pod sa mga Google pod kanang kung tanawon nimo taas ang SGPT nimo, taas ang iyong ni uric ana, kay pwede hepatitis, pwede kay ana. Hala, ana ka. Pero ang imuha jud nga saligan is dili sa imong cleverness. Kundi mag-trust jud ka karon sa Ginoo, ngano gi-allow na niya karon. Trust ka unsay gusto niya ipahimo sa imuha. Kaya na-allow ni nako. Kaya niya naman siya diya. Kato ganing verse nato sa kwan sa ato ang morning devotion sa morning devotional nato and every Sunday service kanang bread breaking. Many of you are weak and sick. Ano siya diya ba? And many of you died. Ngano man, kung kamo gidisiplina sa Ginoo and wala gyapon ninyo gi-judge inyong sarili, dito mo padulong, weak, sick, and die. Mo to ako nagrima, iyawan ni mo Lord no, ako. Kung dili gyud ko mo response mo disiplina karon, nagsugod ni karon ang weakness nako. Sunod ani sickness, sunod ani die na. Tapos giatagan pa ko verse ni Lord nga na siya, be merry, eat and drink, tomorrow you will die. Asa man ka ana? Murag warning ni Lord ba nga, sige, kaon pasagad niya. Be merry. Kay og matay na ka kung di ka magpadisiplina. Jesus ngayo ko suri kay Lord, suri jud kayo. Ano ko sagad na lamig kaon na ni wala may care sa mong sarili. Be merry and die. So, di ba tong una grabe baya punta no. Makakita lang kag mukbang, makakita lang kay kao kanang kaon-kaon diha nga lami kayo i-vlog, lami kayo ikuan agay. Sus, kita mo ato tong una before nag-Christmas nga grabe kayong luto nato sa ulo sa baboy, prito, humba, tapos napay suka, agay, patatim. Ala, be merry. Tomorrow you will die. Na naman ang warning sa kuha, Lord, sorry jud kayo. Sorry jud kayo, Lord. Anak ko mo nga disiplina. Karon ginay-hinay gi-restore ni Lord akong health. Praise God jud kayo. Indeed, nga na siya diya. We had sentence of death within ourselves so that we would not trust in ourselves but in God who raises the dead. So, grabe ang trials ni Paul. Severe jud kayo nga mura siya mamatay na. Imagine nimo, di ba? Stone to death ba to si Paul pod nga abi nila patay na, gibili na gani siya, he was left dead. Nga na gani siya diya. He was stoned. Nga na siya diya. And they left him dead sa Acts 14. Makita ninyo? Mao na yung gipang-agian ni Paul. Ngano di ay nga giagian to ni Paul nga halos mamatay na siya.
Nga naman, the purpose of this is, yang gingon sa verse 9, di ba? So that they will rely to God who raises the dead. Kani Judea, this is wonderful, no? That even we face situation that we're gonna die, we still trust God that He raises the dead. So, kana yun ba? Kung nang mabutang gani mo situation nga, Lord, murag ikamatay naman ako ni ako situation karon. But still, ang purpose di ay ana, nga problem nga gi-go through nimo para mag-trust ka sa Ginoo nga mubuhig patay. Kuyawa, no? Kung ang Ginoo mubuhi siyang patay, unsa na lang ka inyong wallet, buhion po na niya. Mo na kung naamoy mga situation pud karon nga murag mamatay, ikamatay na ninyo ang walay kwarta, Lord, nibuhi gani kag patay kini pa among wallet, di nimo buhion. Testimony na ako na grabe jud kayo, imposible jud kayo nga makabay ko property ni Lord nga dako-dako og amount. Pero no, just last week gibayaran sa Ginoo. Mabuhi niyang patay, mabuhi yun nimo ni ako ibayad, Lord. Ma-amaze ko kay Lord. Ma-amaze ko. Amazing yun kayo si Lord. No? So, mo na nga, in God who raised the dead. So, ang purpose daw sa mga problema na to is to rely, to trust, to have faith in God who raises the dead. Amen? Naba mo diha? Kung tanawon ninyo, ang kamatayon man God is greatest enemy of man. And pasalamatan nato ang Ginoo nga in Christ, He conquered death. Para unsa man, for us, nga dili na po ta mahadlok. Even we face the situation of death or peril in our life. In verse 10, who deliver us from so great a peril of death and will deliver us, He on whom we have set our hope, and He will yet deliver us. Sabot ani nga, it means that when we press on into a situation, even in the point of death, the purpose of this is to rely not on man or not to ourselves, but to our living God. That's why nga dili yun ta dapat mo lean on our own ability and other people, that we will lean and dependent upon God entirely. Walay lain makatabang sa tuwa ang Ginoo ra jud. Then yang ingon diya, verse 11, you also joining in helping us through your prayers. Niya na si Paul, nga dili na mo ni ma-manage ni, but you also, Corinthians, dako po din yung tabang sa prayer. Mao na kamo pod, nga naminaw karon, ayaw mo kalimot og pray sa amo. Kay si Paul, gi-acknowledge yun niya ang mga Corinthians, nga dako pod mo tabang iyong prayer. Amen? Now, nga, dili po ninyo may kalimtan, nga i-pray ninyo, kay lahi-lahi po baya po taog struggles, no? Say ka ng bugat na kayo. Then, dako di ay po kayo nga prayer. You also joining in helping us through your prayers. Yan na siya diya. Dako di ay nga tabang nga naga-pray mo sa amuha. I-appeal po din sa inyo ang prayer, no? So, wala mi give up. We did not give up because we got help because of you pray for us. In verse 12, for our proud confidence is this, the testimony of our conscience, that in holiness, in godly sincerity, not in fleshly wisdom, but in the grace of God, we have conducted ourselves in the world and especially towards you. So, kung tanawon ninyo dire, bantayan ninyo niya, ang konsensya ni Paul, makaingon jud sa iya, na niya na siya diya, for our proud confidence is this, the testimony of our conscience. Wala niya gingon diya, the testimony of other people. That's why ikaw nga naminaw karon,
Dili nimo hatagan og value ang imong sarili in accordance sa testimony nga ginasulti sa ubang tao sa imuha. Like for example, moana ako kay Arnel. Alam, maayo ni si Arnel kay kuan ni siya. Maayo kay ni sa iyang kuan, overcome na niyang addiction, overcome niya ang iyang anger. Mayingon po ko kay kinsa maning nadri. Like for example, kay Mark, Pastor Mark, no, nga maayo ni si Pastor Mark. Pero po kay Joy, maayo ni si Joy. Si Ken, maayo ni si Ken. Ano siya? Generous ni si Ken. Ano siya? Dili day ninyo ibutang ang value ninyo sa mga testimony sa ubang tao. But ang true value ninyo is ang testimony sa imong own conscience. Kay ang imong konsensya man ang nakaila sa imuha. Pwede nga musulti ko nga limpyo, humble si Saul. Unya karon ang iyang conscience, kabalo man jud siya nga lahi pod ang iyang batasan kung siya ra usa. Ana. So dili di ay ang pinaka greatest testimony di ay sa isa ka tao is ang imong own conscience ang mo testify, dili ang ubang tao. Kay ikaw may nakaila kung ikaw ra usa. Kumusta man ka mag-isip ikaw ra usa? Kung walay gatan-aw sa imuha, kamo sa inyong balay. Lahi man kag batasan. Unya mo testify ka karon sa simbahan nga ako, ay ingon ni ako ani, tapos moingon ang ubang tao, uy maayo kay na si ani, maayo kay ni si ana. So, do not base dito sa mga testimony sa ubang tao, but your testimony must come from your conscience. Mo na niyo si Paul, for our proud confidence, ang iyang confidence ani, the testimony of our conscience, that in holiness, godly sincerity, not in fleshly wisdom, but in the grace of God. Nga ako, na nakadiha, naninabuhi ko, nga matarong, pinaagi sa tabang sa Ginoo, but with the grace of God. Dili sa ubang tao, kundi sa Ginoo. Amen? No? So, ako isulatry, Paul conscience could tell him that you conducted yourselves in private, in your thought life, your attitude, in your motive, in your reactions to people, in your holiness and godly sincerity. Si Paul, he wasn't perfect. He wasn't become like Jesus yet. But he can walk in holiness, in godly sincerity, not in fleshly wisdom, not in human cleverness and worldly cunning, kanang tuso or pagsamantala siya. But there was sincerity in him. There is freedom from hypocrisy. There is transparency, not in fleshly wisdom, but in the grace of God. He did not take credit sa iyang sarili. This is the grace of God who did that for me. Amen? That's why ang imong greatest testimony is not the testimony of the people around you or what pastors or leaders says about you. The greatest testimony that any believer can have is the testimony of their own conscience. And Paul's conscience testified that he conducted himself in the whole world, that whatever he had been in Corinth, in holiness, godly sincerity, not in fleshly wisdom, with pure motives, with single-heartedness and sincerity in God's sight. Okay? So, tanawon ninyo, no, wala jud niya ni nahimo in God, in us own niya na siya there. In his own strength, but God's grace. So, God strengthened Paul to live his life. Same sa imuha. Wala jud kay lain matestify nang inabuhi kong matarong tungod sa tabang sa Ginoo. Mao po nang mo encourage sa tuwa that we can also live such a life where our conscience testifies us that we have walked in the whole world in godliness and sincerity. So, padayon ta. In verse 13, for we write nothing else to you than what you read and understand, and I hope you will understand until the end. So,
Ginaingon ni Paul dire, wala ko basahon ninyong tarong niya akong ginasulat nga na si Paul. Kay wala ko'y double meaning sa akong ginasulat sa inyo Kay ang ginaingon ni Paul dire, ang akong ginasulat pagbasa ninyo masabtan jud ninyo ni. Wala ko gahatag og double meaning ani. Even sa to ang mga even sa inyo no? You need to speak straight the truth. No, kay usahay sa tuwa maupod ni ang problema. Ngano man even sa pag-report lang nato sa to ang mga data dili gani direct to the point. Mao ni nagsimba, mao ni dili. Nga nang pasabot ni Paul. Kaya akong mga sulat dapat masabtan diretso. Kay dili na nimo paproblemahon dapat ang nagbasa. Ingon ana pod sa ato In verse 14, just as you also partially did understand us, we are your reason to be proud as you also are ours in the day of the Lord Jesus Christ. So kung tanawon ninyo, importante jud ay kayo niyo sa verse 14. You have partially understood the meaning of my life, he said. Nasabtan na ninyo ang meaning sa akong kinabuhi. Then, yan isa diya, tanan nga naka-witness sa tuwa karon, they will be proud pag abot ni Kristo na dili ta mga piki nga mga tao. Mo ni yang pasabot ni Paul diri na in that last days no, por nang moabot na si Kristo, kana ganing mga tao nga nagatanaw sa imo makaingon sila ba nga I am so proud kaya magyuda just as you also partially did understand us that we are your reason to be proud. Kay kalain ra ba na no nga unsa ang imong nakita sa kuha externally karon si pastor buutan kay ni wala na kay nagahimo og kanang dautan mo na imong tan-aw karon sa kuha externally. So dapat ang prayer nimo is, Lord, ang ako ang prayer nga kining mga naka-witness sa ako karon dinhi sa yuta dili sila mapailawan kung expose na ko nimo sa imong second coming. Kana ganing mahimo silang proud gihapon ba? Mamayang pasabot ni Paul dinhi so that you will be proud also in the days of the Lord Jesus Christ. Kailain kayo ba nga wala lagi. Complete lagi ni siya permanente sa worship team. Maayo man siya mo praise and worship. Kompleto man ni mo gitara. Kompleto man ni mo drums. Kompleto man ni mo kanta. Perfect ni sila permanente. Grabe ni jud kay ni nga pamilya ba? Grabe jud kay ni mga tawana ba? Ana. So kita po externally, gatanaw ka, mga perfect na ni sila. Proud kay ta ba? Kana ba nga proudness nato sa atong isikatao? Mahimo gayapon kang proud kung expose na siya ni Lord? Kay na may exposure sa atong inner life pag abot sa panahon. Mo na gina-point ni Paul. Piki di ay to ka-expose man ang imong inner life dito sa pag-abot sa kwan. Pag-abot ni Jesus Christ din sa verse 14 yan na siya din now. Sana ko. Just as you partially did understand us, that we are your reason to be proud, as you also are ours, yan na sa diya, in the days of the Lord Jesus. So delikado yun ay no kung nakay tinago-taguan. Kay pag-abot sa panahon, wala na noon tong imong disciple. Dili di ito ikaw. Murag lain mapagkayo, no? Dili sila maging proud ba? Uy, dili na ako na leader, uy. Dili na ako na pastor. Ngano man, lahi lagi dito sa simbahan ako nakitaan. Karon gi-expose na kakaroon ni Jesus Christ, dili lagi na mao ikaw. I pray nga dili tayo ngunana. No? Ako ang prayer nga maging proud ang imong mga anak sa imo, maging proud ang mga disciples nimo pag-abot sa panahon nga dili ka urukan. Dili ka Tupperware ba? Dili ka plastic sa pag-abot sa panahon. Nga gatago-tago ra day ka diri simbahan kay pag-abot sa panahon, moatubang man tatanan sa Ginoo.
Mao gani na nga ang prayer nato, Lord help me, akong gibutang diri, Lord help me nakatong mga tao nga naka-witness nako externally, dili sila mapaulawan sa pag-abot sa panahon na expose nimo ang akong inner life. Gipray na nako nakaganiya, Lord tabangi ko nga kining mga naka-witness ako externally karon, tanaw nila nga maayo ako ang batasan. Proud gyapon si Arnel, Lord. Proud gyapon si Sol. Proud gyapon si Amor, Lord, nga nahimo jud nako na siyang pastor. Same ra gyapon di siya batasan, Lord, no? Kanang imong gi-expose karon, same ra gyapon di siyang gipakita sa church. Amen. So mo na pagbantay ta, mangayo kag tabang sa Ginoo. Lord, di lagi mao akong batasan dito sa simbahan o sa balay. Musing ka lagi gyapon ko sa akong asawa dinhi sa balay. No? Wala lagi, grabe taas lagi ko akong pasensya, Lord, sa mga tao dito sa simbahan. Pag abot lagi din sa akong asawa, Lord, mangyaw-yaw lagi dayon ko. Agay, peke, no, peke. Maayo lagi ka mo smile, Lord, maayo lagi ko mo smile dito sa simbahan, Lord. Mag-usher ka dito. Come on, welcome po sa Destiny, ay sa Dynamic. Destiny naman noon. Welcome po sa DCIM. Welcome our Sunday service. Grabe ang imong smile ba? Labas gilagid kay imong sagana jud ka oh. Pag uli sa inyong balay, maldita kay ka nga usher. Grabe kay ka makapasensya sa DK. Pag abot sa imong mga anak, wa jud kay pasensya. No, na ay magsigig tindog sa simbahan nga mga lalaki. Unya ikaw pasensyoso kay ka, pag abot sa imong bana wa kay pasensya, agoy piki di ay. Mao to, pag abot sa panahon, hoy, ja fake man di ini. Ja fake, no? Sige, padayon ta. Ay pre, wala na piki ha. Thank you Lord, kay nauna naman ko kampo. Lord, tabangi tawon ko Lord. Nga unsay nakita nila sa kuha, no? Maupod Lord, mahimong proud pud sila kay pag-expose nimo sa kuha, same pud na nga naa mugawas sa akong kasing-kasing. Amen? No? Okay, balayin ta sa verse 15. In this confidence, sa akong confidence, mo ni akong confidence, na siya, I intended at first to come to you so that you might twice receive a blessing. Unsa man nga confidence nako sa ako ang mind nga ako at among bisitahon, na siya dre. So might twice receive, na siya. In this confidence, na siya dre, I intended at first to come to you. Bisita ko sa inyo ha. So in other words, si Paul na siya confidence nga ang Ginoo mo strengthen sa ilaha sa ilahang mga problema as we discuss in verse 4 to 9. Tama? Itong previous verse ba? Mao niya akong confidence sa inyo ha. Tungod kay daghan kay mo gipangagyan nga problema, daghan pud mga strength nga gitabang sa Ginoo sa inyo ha. Tama? And in verse 12 to 14, yan na siya nga pinaagi sa iyahang si tawag ani testimony sa iyang conscience pasabot nga nahimo nako ni not with my own but pinaagi sa grasya sa Ginoo. Then yan na siya dere. Paul says that anyone who live like this could be a blessing to others. Kaya mo yun so that you might twice receive a blessing. So pasabot nga kung ikaw karon niagi kag mga problema nga bugat tapos nakadawat ka og strength sa Ginoo, then at the same time na nahimong testimony ni imong conscience nga you live in godliness, holiness, transparent kay ka, wala kay tinaguan, pinagi sa grasya sa Ginoo, pwede na di ay mo mahimong blessing. Like Paul ba, you will receive a double blessing kung bisita ko sa inyo ha. Mo na kung daghan kay kagigutro nga problema na nakay testimony sa imong conscience, wala kay tinagutaguan, transparent kay ka, tingala ka, mahimo kang double blessing sa mga people nga imong bisitahon. You receive a double blessing na siya nga naman, kaduha man niya bisitahon na ni Paul ang Corinth. Sa ikaduha niya nga bisita, maka-receive na po sila another blessing. Amen? Muna, kamo nga daghang gi-overcome, mahimo mong blessing. Taba mo diha?
So makahatag yun mo blessing kay nga naman gi-bless naman mo ni Lord. So verse 16, that is to pass your way into Macedonia, and again from Macedonia to come to you, and by you to be helped on my journey to Judea. So kini sa akong pagbisita sa inyo on his way to Macedonia and from his return from Macedonia. Grabe na nga and by you to be helped on my journey to Judea. Grabe po ka-humble si Paul nga iyang gina-encourage o gina-acknowledge nga he needed also their encouragement on his journey to Judea. Kaya manggingon diya, and by you to be helped on my journey to Judea. In verse 17, therefore, I was not vacillating. Wala ko nagduwa-duwa niya na siya when I intended to do this. Was I? Niya na si Paul. Or what I propose? Do I purpose according to the flesh, so that with me there will be yes and no at the same time? Yan na siya. So si Paul, makita nimo diri nga wala siya naglibog, wala siya nagduwa-duwa. Nga moadto ba ko o dili? Yan na si Paul, no? Tiniyang yun niya, or what I purpose? Do I purpose according to the flesh? Wala jud ko na gina-explain ni Paul diri nga ang reason nga nung dili na pud siya makaadto. Nga wala niya gingon diri nga it doesn't mean that I say yes pero ginamin ako di ka mo adto. Oh. Ano yang ginapasabot ani? And does it mean na i-offend ni Paul sila by not speaking the truth? Yang gingon diri, all the things I plan, he says, I do plan according yan na siya diri. Do I make my plan according to a worldly man? Yan na siya, no. Oh, when I say I come, where I cannot come, God is faithful. It means, yan na siya diri, our word to you is, yan na siya diri, but God is faithful. Our word to you is not yes and no. Yan na siya na. So, wala siya nag-hesitate dire nga moingon siya nga moadto ko o dili, or kaning ako ang pagsulti sa inyo nga moadto ko pero dili ka moadto. Dili na siya make sure sa yes and no. As surely as God can be relied on, he says, you can rely on the fact that when I say yes, I mean yes. Yan na siya dire. And when I say no, I mean no. And, yan na siya dire, he gave an example whom he is following, for the Son of God, Christ Jesus, who was preached among you by us, by me and Silvanus and Timothy, was not yes and no, but it is yes in him. So kung tanaw nimo si Silvanus dire, ang other term sa iyang pangalan is si Silas. Ganiyang Silas. No? So was not yes and no, but it is yes in him, but in Christ it was always yes. Actually, wala di pagduwa-duwa unta nga moadto si Paul dito sa ilaha sa Corinth. Ang iyang ginaingon lang diha nga dili siya nag-base lang sa iyang sarili, sa iyang flesh, but of course nagaagad pud siya sa leading sa Holy Spirit sa iya kung moadto siya o dili. Naa siya conviction ba? Na siya dili siya magpataka lang nga moingon ka nga yes ko karon nya di ko moadto nya, kung dili ka padtuon sa Ginoo dili ka moadto. Mo na yang ginapasabot ni Paul. Kuno na siya diri, for as many as the promise of God in him there are yes, therefore also through him is our amen to the glory of God through us. So dinhi sabton nato nga tanan daw nga promise sa Ginoo in Christ, they are yes. So, kung tanawon ninyo, si Jesus ang promise gikan sa Amahan. Si Jesus Christ ang mag-supply sa yes. Siya ang mo-confirm. So, we can say, a promise is like kanang kuan ba, kanang chiki gani.
For example, latagan na akong check kay si Amor, ana. Then naay kwan, naay amount. Ang mupirma ana to confirm kana nga promise na ako nga ihatag. For example, ako ang amahan, ang mo confirm anang gihatag na ako nga check is si Jesus Christ. Nakuha ninyo. Then pinagi sa imo ang faith, ma-encash na nimo. Nakuha na to, kana nga promise ni God sa tuwa. So, nga na diri, no. And therefore, also in there is a verse 20, therefore also through him is our amen to the glory of God through us. So, tanawon ninyo, ingon ani kanya mag-end ta ani. Dapat masabtan yun ninyo ni kay pauman naman ni. Ingon ani day mo handle sa promise sa Ginoo. Hatagan ka og promise sa Father. Then kuliktahon na nimo nga promise in him, kinsa? In Christ Jesus, kay siya may mo pirma. Ano nga promise nimo? Tama? Then we gonna put our amen. Kay mo man yun diya. Amen. Diya. Therefore also through him is our amen to the glory of God through Christ. Si God ang muhatag o promise, i-acknowledge nimo si Jesus Christ, and kana nga promise, tuuhan nimo by faith that it will be done, it will be so. Ang amen pasabot, it will be done or it will be so. Mo na nga i-fulfill jud diay ni Lord ang iyang promise sa imo. So nabasa ka sa Bible. So mangini, mo ni ang pagampo nimo. Lord, I believe in the name of Jesus Christ, this promise of yours, which Christ Jesus have put his yes, I present with that signature of faith, I will definitely receive it. Amen, amen, amen. Ana jud ka. No, kay isilyuhan di na nimo kay yes, I believe. Mo na nga importante jud di ay kayo nga when you pray, i-acknowledge nimo si Jesus Christ kay siya may musilyo anak. Yan siya. Siya may nagpamatuod anak nga promise. Siya no affirm siya ni affirm ba? Okay. Ang promise na ako sa imo is to prosper you and not to harm you. Kinsa man ang ni-affirm anak si Jesus Christ. Then by faith imuhang i-acknowledge nga magmatuod na sa imuha, moingon jud kag amen. Lord, akong gi-receive imong promise nga imong gihatag sa kuha nga gi-affirm ni Jesus Christ. Motuo ko nga magmatuod na sa akong kinabuhi. Amen. Amen. Ana di ay na ang pag-claim nimo sa promise. Mo na kung i-paraphrase nato ning verse 20, tanawan niyo yung verse 20. For as many as the promise of God. Many daw ang promise ni God. Tama? In him are yes, pinagi kang Kristo, yes, gi-affirm ni Jesus Christ. Tama? Then, therefore, also through him is our amen. Promise ni God, ni yes si Jesus Christ, and pinagi sa imong pagtuo, ningon kag amen, ma-fulfill ni Lord ka na nga promise. Karon ra ko nag-receive ani nga revelation ba? Kay mo ingon mangguta, yes Lord, ako i-claim imo promise. Wala ni mo gi-acknowledge si Jesus Christ. Nga siya dahil mo affirm. Mo na i-meditate ni mo ning verse 20, nga all the promises of God, for as many are the promises of God. Daghan kay promises ang Ginoo. Pero, kinsa ang yes sa verse 20? In him, kinsa si Jesus Christ ang nag-yes. Therefore, also through him, na siya, is our amen. Naapod kay participation para mag-manifest ka na nga promise ni God sa imuha. You believe by faith. You say, Amen, Lord. Amen, Lord. Nga kini nga mga promise nimo in Christ Jesus. Nga na-affirm siya ani nga promise, it will be do. It will be done to me. Ana no, kuyawa jud ay ni mo Lord no. Grabe kung imuha jud ni siya nga imuha jud ni nga isa-isahon kini ba nga verse ba. Ani di ay mo claim sa promise.
Ibasahon na lang na ninyo balik ang verse 20. Pero basahon na to balik. For as many are the promises of God, in Him are yes. Si Jesus Christ ang nag-yes. Therefore, through Him, unsa ato ang part, amen. Mutuo ka. Amen? Dili lang ka moingon nga, promise na ni mo Lord, promise ni mo God, sa moa. Nya, si Jesus Christ, i-acknowledge ni mo, nga ni-confirm diya siya. Siya ang yes. Then, ang imuhang part is, amen. Mutuo ka. Amen? Tama mo diya? So, yan na siya dire. So, we can collect the promises of God through Him, through Christ. We're gonna put our amen. It will be so. Jesus has gonna put His yes. We must gonna put our amen. Oh, kana ang pinaka the best. Si Jesus nagput sa iyang yes. Ikaw magput sa imuang amen. Sa verse 20. Tama mo diya? In verse 21, now He who established us with you in Christ and anointed us in God. So two things nga naitabo sa tuwa. Si God daw ang nag-establish sa tuwa in Christ. He placed us as belong to Christ, given us a position in Christ, gisecure ta niya in Christ. Si God, ang Papa, ang nabutang sa tuwa na. And ikadua, He also anointed us with the Holy Spirit. So duhang naitabo sa tuwa. Like kay Jesus Christ. Kinsa ang nag-establish kay Jesus Christ? Ang Father. Kinsa inihatag sa iya sa Holy Spirit? Ang Ginoo gyapon. Same po sa tuwa. Kinsa ang nag-establish sa tuwa? Si God. Kinsa nagbutang sa tuwa, Holy Spirit, ang Ginoo gyapon. So two things ang gihimo sa tuwa sa Ginoo. Now He who established us with you in Christ and anointed us is God. Nakuha niya, oh? In verse 22, who also sealed us, kinsa nag-seal sa to ang Ginoo, and gave us the Spirit in our hearts as a pledge. So, mamiss po ko ani nga verse ba? Niya na siya Rio. So, ang Ginoo ang nag-establish sa tuwa in Christ, siya ang nihatag sa tuwa Holy Spirit. Para asa ning Holy Spirit? Siya ang nisilyo sa tuwa, and He has given us our Spirit in our hearts as a pledge, means security deposit. Gideposit ni sa tuwa ang Holy Spirit as our first installment of what He's gonna give us in the future. So installment lang di ay ang Holy Spirit pa sa tuwa nga makumpleto na tanan in the future. Kuya, kaya ni si Paul, no, grabe kay wisdom gihatag siya sa Ginoo ba? Kung saan yan ni pag-explain? Murag down payment ni ba? A guarantee that the rest will gonna come. So the fact that He gave us His Holy Spirit in our hearts indicate that He made a down payment of our purchase. And we're going to be His completely. He will complete it, the redemption of the body, when He comes back. Then, niya na si Paul dire, nangatag siya og reason nga naman nga dili siya makaadto karon sa Corinth. But I call God as a witness to my soul that to spare you, I did not come again to Corinth. Mao ni ang reason. Wala ko nang kita og excuse niya na si Paul nga dili ko makaadto karon sa Corinth sa inyo ha. I call God as my witness against my own soul in case na I'm telling a lie. Niya na si Paul dia. Unsa may reason nga no dili ko moadto? To spare you. Kay nga no man, the reason nga di ko moadto dia was to spare you. Kay nga no man, kumuadto ko dia, basig malatigo rata mo. Mga na si Paul ba? Grabe po ka-harsh si Paul, no? Ang reason nga nung wala ko ni adto kay to spare you with a rod nga no man, grabe man gud ang sala aning mga taga-Corinthians. 'Di ba dito sa verse 1 Corinthians chapter 4, na discuss naman nato ni nga niana dito si Paul nga among you grabe ang adultery, immorality sa inyo ha. Nga ang mga leaders niya sa church ginailabtan ninyo yung sa stepmom, nakadunggan ako ni. Then na quarreling sa inyo na mga dispute sa inyo ha. Oh,
Mao na nga wala ko ni adto para na po mo chance magbago kay kung ako mo adto diya karon panglaparuhon tamo tanan muraging ana siguro ang point ani ni Paul ba sa kagahi silang ulo. Oh. That's why I delayed my coming so that maset ninyo ang mga dapat nga i-set right. Wala niya gingon diya nga wala niya gingon diya nga kanang mura kog diktator mura nga ba wala niya gingon diya nga mura siya diktator dili no ang iyang gingon diri basahon nato sa verse 20 mag-end ko ani now that we lord it over your faith so wala ko ningon sa inyo nga kontrolon ta mo mura kog diktador sa inyo but are workers with you for your joy nganong istrikto ko nganong ingon ani kong manulti ngano man para ma-experience ninyo ang tinuod nga happiness. Same po ni sa kuha karon. Nga kana si pastor isog kay musturya. Kanang harsh kay musturya. Unsa man day reason nganong hard ko sa inyo for you to experience happiness. Kung wala po ta mamadlong ani kila Arnel tunguna. Dili pod ma-experience nila Roslyn ang ilang happiness karon sa ilang pamilya. So ang purpose di ay nganong hard ang inyong mga leaders sa inyo like us say kanang harsh mi mustorya sa word like Paul pod ngano man ang reason di ay nganong i-correct mo is to experience joy. Mamaya gingon di 2 Corinthians chapter 1 verse 24 last verse. Now, not that we lord it over your faith, dili nga kontrolon ta mo, but a workers with you for your joy. That in your faith, you're standing firm. Wala dito laing desire sa inyo nga mabago mo, niya malipayon mo. Kinsa bagoy malipayon, mapuno kag utang sa imong bisyo. Niya sultian mo. Amo di mo mangundang. Ani harsh man na si Pastor Roy, wa muragwa man nakaagi. Ngano man ma-harsh ta. Tungod kay gusto namo malipay pud mo nga kanang imuhang adlaw-adlaw nga pangbisyo ay nakapalit na ka og gamit nimo sa imong pamilya. Gamit nimo sa inyong balay. Di ba imagine nimo kung magsyabo ka adlaw-adlaw napalit na nimo og lansang sa inyong balay. Nakapalit na kag plywood sa imong balay para makapahuman ka sa imong balay niya sa kalibo na niya karon nagaampo kag balay. Saba mo diya. Ngampo kag balay niya ang redoors nimo isa ka kis sa kadlaw. Isa ka kahapon ng imo ang bisyo sa isa ka adlaw. Mo na dili ka ma-happy. Naba mo diya? So, ang reason di ay ngano istrikto inyong mga leaders sa inyo ngano man, for you to experience joy and happiness. Dili nga kontrolon ta mo, unsa man ni si pastor, unsa man ni akong leader, controlling man kayo, no. Ang reason di ay nila, ang reason di ay ni Paul, ngayon yung ana siya, not to lord over sa young leadership, but para mahimo pud mong happy. May mong joyful. Mamayang gingon. Kaya nga naman, mara niyang gingon diya. Not that we lord it over your faith. Wala jud mi nag-desire to force ourselves upon you, but we are workers with you. Manaya naman siya diya. We work with you so that you can be truly happy. Tapos yang yun diya, because only in your faith. For in your faith, you stand firm. Pasabot nga, pinaagi sa imong pagtuo. Ni barog jud ka, you stand firm. Ang imuhang pagtuo, dili ako ang pagtuo, will not help me. Ano yun? Ang imuhang pagtuo, ang mutabang sa imuhang makatindog ka. Dili ang ako ang pagtuo. Kaya ang ako ang pagtuo, para rani sa ako apod. Sabta ninyo, ang verse ana sa verse 24. But in your faith, you are standing firm.
pinaagi sa imo ang pagtuo, mo na makatabang sa imo nga makapadayon ka. Dili ako ang pagtuo. Mo na nga wala mi angay nga kontrolon mo. Oh, mo na pasabot ni Paul. Mo na dili mo mangluod kung i-correct mo ngano man. Kung i-correct ka para magmalipayon dapat ka. Mo na purpose sa imong koreksyon. Oh. Kaya lisod man dili ka koreko no nya nalubog na kag utang sa imong bisyo. Guba na imong pamilya sa imong bisyo, nya korekon ka, mangluod ka. Oh. Okay, ang imuha man yung pagtuugod ang makakontribute sa imuha, dili ang amuang pagtuo. Mao ni ang pasabot ni Paul. Oh, so ano ito ni padayon na po dugma, verse chapter 2 na po. Sumpay man ni. So if you want to stand firm, you must have your own faith. Dili amo ang faith kaya ang ako ang faith mao man pod ang magpa-stand firm sa kuha. Let's pray. Heavenly Father, salamat Lord sa imong word today. Help us to apply it in our lives. In Jesus' name, Amen.